Magandang umaga po sa inyo lahat. Ako ay si Melinda Coloma, isang misyonaryo. At sa araw na ito ay nais ko po sanang ibahagi sa inyo ang magandang balita tungkol sa ating Panginoong Jesus na siyang tanging makapagliligtas sa pandemyang ito at ang mga kasalanan maging ang kaparusahan ng ating pagkakasala. Sa araw na ito ay nais kong ibahagi sa inyo ang tulay ng buhay. Ang tulay ng buhay ay isang representasyon na naglalarawan kung paano natin may sasaayos ang nasirang pakikipag-ugnayan ng tao sa Diyos. Kung ating aalamin ang pakikipag-ugnayan natin sa Diyos, ay dapat nating makilala ang Panginoon. Ang Panginoon ang siyang buhay. Siya po ang lumikha ng lahat. Siya rin po ang nagbigay buhay sa lahat at nagsusustain sa lahat. Siya rin po ay banal, walang dungis at walang kasalanan. Siya po ay perpekto. Siya rin po ang Diyos ng pag-ibig. At dahil siya po ang Diyos ng pag-ibig, kaya nilikha niya ang tao ayon sa kanyang wanis. Nilikha niya ang tao na banal at walang kasalanan. Sila po ay may isang personal at may spiritual na ugnayan sa isa't isa. Subalit, ang ugnayang ito ay hindi nagtagal sapagkat sa kasalanan. Ito ay ang kasalanan ng kainin ni na Eva at Adan ang pinagbabawal ng butas. Hindi lang sina Adan at Eva ang nagkasala. Si Lucifer din. Si Lucifer ay isang anghel, ngunit sa kagustuhang mapantayan o mahigitan pa ang Diyos, siya ay kumalaban sa Diyos. Siya ang nagtukso kina Adan at Eva upang kainin ang pinagbabawal ng butas. At dahil sa kasalanan ito ay minana rin ng ating mga ninuno. Sina Adan at Lucifer ay pinalayas sa hardin, at maging si Lucifer o si Satanas ay pinalayas din sa langit at pinatapon sa lupa. Sa ngayon, siya po ay si Satanas. Siya ang kumakalaban sa Diyos. Siya ang nagsusunsod upang ang mga tao ay kalabanin o magrebelde sa Diyos. Sabi po sa Isaiah 59:2, ang masasama ninyong gawain ang dahilan ng pagkakahiwalay ninyo sa Diyos. Nagkasala kayo, kaya hindi nyo siya makita at hindi rin kayo marinig. Ibig sabihin, tanging kasalanan po ang nagkahiwalay sa atin sa Diyos. Kung kaya kayo sa ngayon ay hindi tayo marinig at hindi rin natin makita ang Diyos. Sabi po sa Romans 3:23, sapagkat kayong lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Ibig sabihin, tayo pong lahat ay hindi karapat-dapat sa Diyos sapagkat tayo po ay nagkasala. At sabi po sa Romans 6:23, sapagkat kamatayan ang tanging kabayaran ng ating pagkakasala. May dalawang uri po ng kamatayan. Ito ay ang spiritual death at ang physical death. Ang spiritual death po ay ang pagkakahiwalay natin sa Diyos, at ang physical death, ito ay ang pagkalagot ng ating hininga, pagkahiwalay ng ating kaluluwa, at ang ating katawang lupa ay babalik sa ating katawan. Sabi po sa Hebrew 9:27, itinakda ang tao na minsang mamatay at pagkatapos huhukom. So, paano ba tayo mahuhukom? Tayo po ay mahuhukom ayon sa ating ginawa nang tayo po ay nabubuhay pa. Sabi po sa Mahayag 21:8, subalit malagkib ang kasasapitan ng mga duwag, ng mga taksid, ng mga gumagawa ng kasuklam-suklam na kahalayan, ng mga mamamatay tao, ng mga nakikiapid,
Kaya ang tao ay gumagawa ng paraan upang may panumbalik ang nasirang relasyon ng tao sa Diyos. Sila ay gumagawa ng mabubuting gawa, ng mabubuting asal, ng pagkaroon ng edukasyon at ang pagkareligyoso. Subalit ito ay hindi sapat upang may panumbalik ang nasirang relasyon natin sa Diyos. Ang sabi po sa Efeso 2:28, Efeso 2:8 and 9, dahil sa kagandahan ng loob ng Diyos ay nagligtas tayo sa iyong pananalig kay Kristo, at ang kaligtasan ito ay kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo, hindi dahil sa gawa, kung kaya't tayo walang dapat pagmalaki. So, ibig sabihin, wala po tayong kakayahan. Ito ang bad news. Maski ano ang po ang ating gawin, ay wala tayong kakayahan. At tanging si Jesus lamang ang makakapagligtas sa atin. Sa paanong paraan? Mananalig po ang makakapagligtas sa atin. Sabi po sa John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang bugtong na anak. Ang sinumang nasumampalatay sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ibig sabihin po, dahil nakita ng Diyos na tayo po ay helpless, hopeless, walang kakayahan para maipanumbalik ang nasira natin na relasyon sa Kanya. Kaya't ibinigay niya ang Kanyang kaisa-isang anak upang tayo po ay maligtas. Ito ay sa pamamagitan po ng ating pananalig po sa Kanya. Yesu Kristo ay nagkatawang tao upang tayo po ay maligtas. Sabi po sa John 14:6, sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Ibig sabihin po, tanging si Yesu Kristo lamang ang daan upang tayo po makabalik sa Panginoong Ama. May tatlong patunay po kung bakit siya po ang daan. Una, sa Marko 1:1, siya po ay anak ng Diyos. At dahil siya po ay anak ng Diyos, siya po ay walang kasalanan. Siya po ay banal. Pangalawa, sa 1 Peter 3:18, siya po ay namatay dahil sa ating mga kasalanan. Siya po ay naipako sa krus upang tubusin ang ating pagkakasala. At tanging siya rin lang ang may kakayahan upang tayo ay matubos, sapagkat siya ay anak ng Diyos. Siya ay banal at walang kasalanan kailanman. Pangatlo po, siya po ay nabuhay sa ikatlong araw. Patunay lamang po na siya po ay anak ng Diyos. At dahil sa sakripisyong ito ng ating Panginoong Jesus na umako sa ating mga pagkakasala, ay nakita ng Diyos ang kanyang sakripisyo, ang kanyang magandang kalooban para sa ating lahat. At binigyan pa tayo na isa pang pagkakataon ng Panginoong Ama upang tayo ay makapanumbalik sa Kanya. Pinuksan ni Jesucristo ang daan patungo sa Ama. Ngunit meron po tayong dapat gawin upang tayo po ay maligtas. Sinasabi po sa atin na kailangan po dapat ay tayo po ay magsisi at manalig po sa Kanya. Ihahayag po sa John 5:24, ang sino man sa inyo na makinig sa aking salita at manalig sa nagsugod sa akin ay binigyan na ng buhay na walang hanggan, hindi na hahatulan at inilipat na sa buhay na walang hanggan mula sa kamatayan. Mga kapatid, si Jesucristo po ang nagsasalita dito na tayo po ay dapat na makinig
at manalig sa Kanya. Sapagkat ating makakamit lamang ang pinangako ng Diyos kung ating susundin at talikdan ang ating mga masamang gawa. Ibigay na natin o isuko natin ang ating sarili at tanggapin na siya na ang driver ng buhay natin. Tanggapin na siya lamang ang ating Panginoong Diyos at ang tanging makakapagligtas sa atin. Sa ngayon po, ang Panginoong Yesus ay tumutuktok sa ating mga puso kung ating tatanggapin o hindi. So, nasa sa inyo po kung inyong tatanggapin ang paanyaya ng ating Panginoong Yesus o hindi. Kung ating tatanggapin, ay nararapat lamang po na tayo po ay magsisi at manalig at ibigay ang buhay natin sa Kanya. Tatanggapin ang Panginoong Yesus. Una po, magpakumbaba po at aminin na ikaw ay makasalanan at walang kaya at hindi karapat-dapat sa harapan ng banal na Diyos. Aminin na hindi mo kayang iligtas ang iyong sarili. Pangalawa po, ay magsisi sa iyong kasalanan at talikdan ang buhay na makasarili at pagre-rebelde sa Diyos. Ilahad po ang iyong pagkakasala. Pangatlo po ay sumampalataya na kay Kristo Jesus mo na iyong Panginoon at tagapagligtas. Buong puso kang magpasakop sa Kanya at tanggapin na siya lamang ang iyong Panginoon at tagapagligtas. Pang-apat po ay tanggapin na mo ang Panginoong Yesus sa buhay mo, na siya na ang iyong Panginoon sa pamamagitan ng isang panalangin. So, ikaw ay dadaan sa isang panalangin. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos, nagpapakumbaba po ako ngayon sa iyong banal na harapan. Inaamin ko po na ako ay makasalanan. Sinusuway ko po ang iyong mga utos at sarili kong kagustuhan ang aking sinusunod. Patawarin niyo po ako sa lahat ng aking pagkakasala laban sa inyo. Pinagsisisihan ko na po at tatalikuran ang makasarili at makasalanong kong pamumuhay. Sumasampalataya po ako sa inyong anak na si Jesucristo na siya ay namatay sa krus upang bayaran ang lahat ng kasalanan. Siya ay nilibing at nabuhay muli sa ikatlong araw. Panginoong Yesus, hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili. Kailangan kita sa aking buhay. Buong puso ko po akong nagpapasakop sa iyo bilang aking Panginoon. Pumasok ka po sa aking puso at maghari sa aking buhay bilang aking Panginoon. Mula sa araw na ito, ay ikaw na ang aking susundin. Panginoong Diyos, ipagkaloob mo po sa akin ang banal na Espiritu upang tulungan akong mamuhay na ayon sa iyong kalooban at plano. Maraming salamat po sa pandinig mo sa aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid, kung taus-puso ang iyong panalangin at ang paglapit po sa kay Jesucristo at sumampalataya sa Kanya, ang pangako po ng Jesus sa atin ay mababasa po natin sa Juan 1:12-13. Subalit ang lahat ay nagtumanggap at sumampalataya sa Kanya ay Kanyang binigyan ng karapatang tawagin siya anak ng Diyos. So, mga kapatid, kung talagang taos-puso na tinanggap po natin ang Panginoong Diyos, ay makikita po sa atin ang pagbabago. Hindi na tayo mamumuhay pa sa ating nakagawian, kundi makita po na meron talagang pagbabago. So, bilang
katuparan nito ay dapat po tayong hindi lang dito magtatapos o ang pagtanggap po natin sa ating Panginoon, kundi po dapat po na patuloy po tayo makita po sa araw na obedience natin. Magaya po na kailangan po tayong malaman pa ng mas malalim pa kung sino sa atin ang Panginoong Diyos sa pamamagitan po ng pagbabasa po ng ating Biblia at sa mga pagdalo po ng mga Bible studies po. So kung gusto niyo po ay willing po din po akong magkandak po ng Bible study po sa inyo upang tayo po ay lalo pang mapalapit sa Diyos. Maraming salamat po.